Ayon nga sa mga kalaban ay nahulog sila sa patibong, pero ang hindi nila alam ay ginamit ni Xiao Yu ang abilidad ni Anthony upang palubugin sa lupa ang kanilang mga tauhan. Sinabi nga din ng commander na kailangan nilang mag-ingat at huwag manatili sa iisang lugar. Kailangan nga din daw nilang makarating agad sa base ng Blue Dragon Village upang patayin ang ating bida, at matapos nilang mapatay si Shu ay tuturuan naman nila ng leksyon ang kanyang mga tauhan. Nagmadaling ang sumugod ang mga kalaban habang si Shu ay tamang kain lang ng popcorn. At sinabi naman ni Xiao Yu na malapit na nilang makaharap ang mga ito. Mainam kung ganun wika naman ng ating bida na unang beses umanong makikita ang commander ng Wu Army, kaya naman kailangan niyang magbigay ng magandang impresyon at inayos pa nga niya ang kanyang damit. Pero duda naman daw si Xiao Yu na makakaroon ng magandang impresyon si Shu sa commander ng Wu Army na agad silang inatake. Mabilis nga ang naging pag-atake ng commander na nagdulot ng pagsabog. Pero hindi naman tinamaan ang magkapatid, dahilan upang matulala na lang si commander. Napapatanong nga din siya sa kung saan nagmula ang matandang lalaki na kasama nila Shu. Sinabi nga din niya na masyado siyang lapastangan dahil sinira ng bishop ang kanyang sibat. Pero tinanong lang naman ni Shu kung siya ba ang commander ng Wu Army, iniisip naman ng commander na isang bata lang pala ang kalaban nila, sabay tanong kung siya ba ang bagong leader ng Blue Dragon Village. Dahil kung siya nga daw ang leader ay kailangan na niyang magdalawang isip o pag-isipan ang paglaban sa kanila. At kasabay nga ng kanyang sinabi ay lumipad sa kanilang harapan ang bishop, kaya naman ang laki ang mga mata ng commander. Hindi nga siya makapaniwala na ang matandang sinabihan niya ng lapastangan ay isang stage 1 cultivator. Agad namang nilabas ng bishop ang kanyang mga pakpak, at kasabay nito ay ang paggalaw sa lupa na naging dahilan upang mabind o hindi sila makaalis sa kanilang pwesto. Napalitan nga ng takot ang katapangan ng commander kanina dahil sa kanyang nakikita. Hanggang sa ilang sandali pa ay ginamit ni Xiao Yu ang abilidad ng bishop at ni Anthony upang paslangin ang mga kalaban, nang walang kalaban-laban. Bakas nga sa mga mata nila ang labis na takot matapos makita at gamitin sa kanila ni Anthony ang kanyang abilidad. Hanggang sa biglang magsalita ang ating bida, at sinabi nga niya na magbibigay siya ng pagkakataon sa kanila, upang ayusin ang mga salita na kanilang binitawan. Sabay tanong kung sino ba ang dapat magdalawang isip na labanan sila. Matapos nito ay sinabi ni Shu na bilasan na ni Xiao Yu ang paglilinis, o pagpatay sa mga kalaban. Sinabi nga din niya na kailangang alisin ni Xiao Yu ang pakpak sa bishop, dahil weirdo itong tignan. Agad namang inalis ni Xiao Yu ang pakpak ng bishop at mabilis nga niya itong pinasugod sa mga kalaban, upang paslangin sila. Hindi na nga nakapagsalita ang commander dahil sa takot, at matapos niyang makita na kinakain ng lupa ang kanyang mga sundalo, gayon na din ang bishop na may ngiting hangal o demonyo. Ay mabilis siyang lumuhad at nagmakaawa sa ating bida na huwag siyang patayin, ibibigay nga daw niya ang lahat ng nais ng ating bida basta hayaan lang siyang mabuhay. Matalino kapalawika naman ni Shu, dahil alam nga daw ni Commander Ye kung kailan siya dapat na sumuko, sabay utos sa bishop na patayin ang lahat ng bandido at iwan ang mga sundalo ng Wu Army. Agad namang lumipad patungo sa mga kalaban ng bishop, at pinapas lang nito ang lahat ng kanyang madaanan. Habang ang ibang mga kalaban naman ay masyado ang takbo, habang sinasabi na ang halimaw sa ilalim ng lupa ay hinahabol sila. Ginamit nga din ni Xiao Yu ang formation type na si Jia, upang atakihin ang mga kalaban kung saan ay nag-combo attack pa ang dalawa na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Hindi naman makapaniwala ang mga taga-Wu Army na nakasurvive sila at kasalukuyan pa ding humihinga. Abot-abot nga din ang pasasalamat nila dahil hindi sila pinatay ng ating bida. Habang nakatingin naman ang commander sa ating bida, ay iniisip niya na malamang sa alipin ni Shu ang mga cultivator na kanilang kalaban, sa isang salita nga lang daw ng ating bida ay mabilis silang sumusunod sa kanya. Pero ang isang gumugulo nga sa kanyang isipan ay ang pagkatao at tunay na cultivation level ng ating bida, ayon na sa kanya ay bihira lang ang mga tao na mayroong stage 1 cultivator na alipin. Pero mabilis naman siyang tinutukan ng espada sa leeg ni Heitan, kaya biglang natulala at nanginig ang commander. Matapos nga nito ay sinabi ni Shu na wala nang makakaabala sa kanila, sabay tinanong kung nais bang pumasok ni commander sa loob upang makapag-usap sila, at nanginginig nga ang tinig nito nang sumagot siya ng opo. Palubog na nga din ang araw nang matapos silang magapos at papasukin sa loob ng Blue Dragon Village, at dito ay sinalubong sila ng magkapatid. Kung saan ay muling tinanong ng ating bida kung sino ba dapat ang magdalawang isip na umatake sa kanila,
dahil hindi pa nga daw niya ito sinasagot. Pasensya ka na, ako ang dapat na nagdalawang isip, wika naman ni Commander Ye. Ang pagkakaalam nga daw niya nung una ay isang insekto lang ang ating bida, pero sino daw bang mag-aakala na isa pala siyang dragon? At agad nga siyang inupakan ni Heitan nang dahil sa kanyang pananalita, dahilan upang magalit ang Commander kay Heitan, pero tinanong lang naman ng ating bida kung ano ang mali sa pagyupak sa kanya. At dahil nga sa takot nito kay Shu ay sinabi na lang niya na nararapat lang sa kanya ang masuntok, pero sa isip-isip niya ay napapamura siya. Isa nga daw siyang commander ng Wuwei Army, pero ngayon ay kailangan niyang magmakaawa sa harap ng mga bandido, kaya labis na kahihiyan daw ito sa kanya. Habang nakatitig naman si Heitan kay Commander ay pinupuri siya ni Shu, hindi nga lang daw basta sinabi ni Heitan ang mga nais niya kundi may kasama pang pagsapok, at higit sa lahat ay nakaka-earn siya ng negative points. Sinabi nga ni Shu kay Heitan na malaya siyang gawin at sabihin ang lahat ng nais niya sa pamumuno ni Shu, pero ang ating bida na nga daw ang bahala sa lahat, at sige, wika naman ni Heitan na hindi makapaniwala. Naiiyak nga din ito habang iniisip na ito ang unang beses na hindi siya napag-alitan ng dahil sa pananalita at asal niya. Lagi nga daw siyang nasasaktan ng iba pag naririnig ang mga salita o pagiging prangka niya sa pagsasalita. Bukod dito ay nakakatanggap din siya ng mga pag-alit at masasakit na salita pag sinasabi niya ang mga nais niyang bigkasan. Pero ngayon nga daw ay mayroon siyang isang bagay na naunawaan, at iniisip nga niya na basta makapangyarihan ang kanyang master, ay pwedeng gawin o sabihin ng tagasunod ang lahat ng kanyang naisin sa iba. Sinabi naman ni Xiaoyu na napatay na niya ang lahat ng mga bandido, kaya pwede na nilang umpisahan ang pakikipagnegosasyon kay Commander Ye, at sige, wika naman ng ating bida. Sabay tanong kay Commander Ye kung dapat na ba silang magsimula. Agad na ding naupo si Shu kung saan ay naging tagasilbi pa niya ang bishop, habang si Xiaoyu naman ay nakaupo sa kanyang tabi. Dito nga ay sinabi ni Shu na malamang sa alam naman na ng commander ang kapasidad niya. Sinabi din ni Shu na ayaw niya namang maging malupit, pero ginagawa nga lang daw niya ang bagay na nararapat at naaayon sa kanyang pamamaraan. Nauunawaan ko, walang problema, wika naman ng commander na nakaluhod sa harap ng ating bida, sabay tanong sa kung ano ang pwede niyang magawa kay Shu, ibibigay nga din daw niya ang buong suporta niya sa ating bida. Sinabi naman ni Shu na isa siyang negosyante at mas nais niya ang pagkakaisa at kapayapaan, kaysa sa pagpatay. Sinabi nga din niya na kailangan nilang patayin ang lahat ng bandido sa Yunnan City at dapat ay Blue Dragon lang ang matira, upang makapagpatuloy sa kanyang buhay ang commander, at syempre kumita na din ng madaming pera. Pero ano daw kaya ang ibig sabihin ni Shu sa nais niyang pagkakaisa, mukhang pinag-isa lang naman niya ng libingan ang libu-libong bandido. Sinabi nga ni Shu na ang kanyang ginagawa ay pabor para kay Commander, sinabi din ito na basta susunod si Commander Ye sa lahat ng nais niya, ay magkakaroon siya ng magandang imahe sa politika at magtatamasa ng malaking yaman. Dahilan upang tanungin naman ni Commander kung anong negosyo ang nais niya, sinabi nga din niya na maliit lang ang Yunnan City, kaya sana daw ay wag namang pahirapan ni Shu ang mga mamamayan dito, pero sinabi lang naman ni Shu na hindi na niya kailangang mag-alala, dahil may plano nga daw ang ating bida. Sinabi nga din ni Shu na mahirap ang buhay na pinagdaanan niya, at kung hindi lang dahil sa maliit na resource dito sa Yunnan City ay hindi naman niya dapat gagawin ang bagay na ito. Pero naiinis naman si Commander habang iniisip kung paanong magkakaroon ng mahirap na buhay ang isang slave lord na mayroong stage 1 cultivator na alipin. Pero naisip din niya na kailangan niya munang kumalma, kailangan nga daw niyang makaalis muna sa lugar na ito, upang makahanap siya ng pagkakataon na mapatay ang ating bida. Sabay sabi na wala siyang problema sa kahit na anong proposals ng ating bida, at dahil paggabi naman na daw ay baka pwede na siyang umuwi kasama ng kanyang mga tauhan. Pero tumingin lang naman ng masama sa kanya si Shu sabay tanong sa kung ano ulit ang sinasabi niya, pero nanginig lang naman sa takot ang commander at hindi na nakasagot. Matapos nito ay sinabi ni Shu na walang problema at sinipa nga sila palabas ng Blue Dragon Village, dahilan upang maisip ng commander na hindi natatakot sa kanya ang ating bida. Mukhang mataas nga daw ang confident ni Shu sa kanyang sarili, kaya naman basta na lang silang pinakawalan. Pero hindi nga daw siya makakapayag na magtapos na lang ang lahat sa ganitong paraan, dahil maghahanap siya ng tulong sa ibang bayan, sa pagnanais na mapatay ang ating bida. Tinanong naman ni Xiaoyu kung sigurado ba si Shu na dapat nilang pakawalan ang commander, ayon nga sa kanya ay mas mainam sana kung pinatay na lang nila ito. Pero sinabi naman ni Shu na hindi pa nila pwedeng patayin si Commander Ye sa ngayon,
Sigurado nga daw siya na magpapadala ng mas magaling o mas malakas na commander ang Celestial pag pinatay nila ito. Sinabi nga din niya na gamitin na lang ni Xiao Yu si Anthony upang panuorin ang bawat galaw ng commander, dahil kailangan pa niyang gumawa ng sabon. Pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na leader na ng bandido ngayon ang ating bida, sabay tanong sa kung bakit kailangan pa niyang gumawa ng sabon. Samantala sa mansion naman ni Commander ay napapasigaw siya kung nasaan na ang iba pang mga kasamahan nila, hinahanap nga din niya ang mga mensahero o messenger nila. Kaya naman agad na lumapit ang lalaking ito na inaantok pa, kaya naman agad siyang hinablot sa damit ni Commander Ye at binigay ang isang liham. Sinabi nga din ni Commander na kailangan niyang puntahan ang lahat ng noble sa South Capital upang makahingi ng tulong. At dapat nga din daw niyang sabihin na mayroong Grandmaster dito sa Yunnan City ngayon, upang magpadala sila ng mga Stage 1 cultivator na makakatulong sa kanila upang matalo ang ating bida. Mabilis naman umalis ang mensahero ayon na din sa utos ni Commander, pero biglang nakasunod ang abilidad ni Anthony sa kanya at mabilis na din siyang inatake nito. Dugo na nga lang din ang naiwan na bakas sa mensahero, kaya naman hindi makapaniwala si Commander sa nangyari, at sinabi nga ni Xiao Yu na wag na niyang subukan pang gumawa ng kalokohan, dahil pinapanood siya nito. Hindi naman makapaniwala si Commander na pinasundan siya ng misteryosong assassin ng ating bida, upang panoorin ang bawat niyang galaw. Dahil nga dito ay hindi na umano siya makakapagpadala ng mensahe at makakahingi ng tulong sa iba. Pero hindi bali na nga daw at titignan na lang muna niya kung ano ang nais ni Shu. Sabay tanong kung bakit ang big boss na tulad ng ating bida ay pinili ang Yunnan City. Samantala sinabi naman ni Xiao Yu na nagtangkang magpadala ng liham si Commander Ye sa South Capital para humingi ng tulong, pero hindi naman siya napapansin ng ating bida na abala sa paggawa ng sabon. At makalipas nga ang ilang sandali ay sinabi ni Shu na tapos na ang ginawa niyang sabon at kailangan na lang nilang ilagay ang mga ito sa hulmaan. Pero nakalimutan nga daw ni Shu ang mga hulmaan, na hindi naman daw problema ayon kay Xiao Yu dahil pwede niyang gamitin si Jia. Mabilis nga ding naglabas o gumawa ng hulmaan si Jia, pero napapatanong naman si Shu sa kung bakit kailangan na may pattern pa. Pero tinanong lang din naman ni Xiao Yu kung hindi ba nila dapat natatakan ang mga sabon, at pinakita nga niya ang kanilang pantatak, sabay sabing Lu Shu brand ang pangalan ng sabon. Pero hindi naman sang-ayon ng ating bida na mukha niya ang itatak sa sabon, kaya naman nag-isip pa ng ibang pattern si Xiao Yu ng poly ulit. Hanggang sa ilang sandali pa nga ay napagdesisyonan niya na gawin itong Little Squirrel brand, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Sinabi nga din niya na wala ng problema sa production, kaya marketing naman ang kailangan niyang isunod. Sinabi naman ni Xiao Yu na may gumugulo sa kanyang isip ngayon, at nais niyang tanungin ang ating bida kung talaga bang sinusubukan niyang gumawa ng pera upang mabili ang pwesto ng kandidato sa Sword Pavilion, upang matuklasan nila ang paraan sa kung paano silang makakabalik ng Earth. Oo, yun nga ang dahilan kung bakit gusto kong kumita, wika naman ni Shu, sabay tanong sa kung ano ang problema dun. At sinabi nga ni Xiao Yu na pwede naman niyang utusan na lang si Commander Ye upang ibigay sa kanya ang posisyon ng kandidato ng Wuwei Army, sabay tanong kung bakit hindi na lang ganun ang ginawa ng ating bida. Sinabi nga din ni Xiao Yu na kilala niya ang ating bida, at hindi ito magsasayang ng pagkakataon o sasayangin ng pagkakataon pag abot kamay na niya ang kanyang nais. Kaya napapatanong si Xiao Yu kung bakit tila kakaiba ang kinikilos niya ngayon. Pakiramdam nga din daw ni Xiao Yu na ayaw pang umalis agad ni Shu dito sa Looniverse. Pero sinabi lang naman ni Shu na masyado lang nag-iisip ang kanyang kapatid. Sinabi nga din niya na ang paggawa lang talaga ng pera sa pamamagitan ng pagtitinda ng sabon ang nasa isip niya. Kaya naman daw nakalimutan niyang utusan na lang si Commander Ye na ibigay sa kanya ang pwesto. At bilang andito na nga din daw sila sa Looniverse, ay nais niyang subukan ang mga pamamaraan ng mga time traveler tulad ng mga nasa pelikula, kung saan lahat nga daw sila ay nagsimulang magbenta ng sabon o asukal. Kung hindi nga lang din daw kinopya ng dating hari ang mga tula sa Earth, ay siya mismo ang gagawa nito upang makilala siya sa mundong ito. Kaya naman sinabi na lang ni Xiao Yu na wala siyang pinagkaiba sa dating hari, parehas nga daw silang walang hiya. Hayaan mo na nga, wika na nga lang ni Xiao Yu, sabay sabi na ayos lang kung ayaw sabihin ng ating bida ang kanyang iniisip. Gayunpaman ay tutulungan pa din naman daw siya ni Xiao Yu sa mga nais niyang gawin. Iniisip naman ni Shu na dapat ay hindi niya pinag-aalala ang kanyang kapatid, pero nahihiwagaan nga daw siya sa ngayon. Isa pa ay ito din daw ang daigdig kung saan nagmula si Ming Yuai, ang lalaki sa kanyang perlas.
Iniisip nga din niya na pwedeng masagot ang katanungan niya patungkol sa kanyang pinagmulan, gayon na din ang star power na kanilang kapangyarihan. At lahat nga daw ng mga bagay na gumugulo sa ating bida kamakailan lang, ay pwedeng makuha niya ang kasagutan sa mundong ito. Dahil nga sa hindi na sumagot sa kanya ang ating bida ay sinabi na lang ni Xiaoyu na oras na upang mag-ensayo si Shu ng espada, sinabi nga din niya na sila na ang bahala sa paggawa ng sabon, gayon na din sa marketing nila sabay alis. Kinabukasan nga sa Fortune Inn ay matamlay ang waiter at ang kanyang amo, pero nang marinig nila ang mga kalalakihan na sinabing nagmula sila sa Blue Dragon Village, ay agad na iniisip ng may-ari ng tindahan kung bakit sila nandito. Sinabi naman ni Heitan ang mensahe ng ating bida, na magmula ngayon ay siya na ang bahala sa proteksyon ng Yunnan City, sinabi nga din niya na magmula ngayon ay wala ng bandido na susugod sa kanila. Kaya napapaisip ang may-ari ng Fortune Inn kung ang ating bida daw ba ang tinutukoy ni Heitan, agad na din siyang nagbibigay na pera bilang regalo sa ating bida at pasasalamat na din sa pagbibigay ni Heitan ng balita. Pero ayaw namang tanggapin ni Heitan ang pera, dahil ayon nga daw kay Shu ay dapat silang maging disiplinadong grupo, hindi nga din daw sila nagtungo dito upang pagnakawan ang mga tao, kundi para makipagtulungan para sa kanilang negosyo. Pinakita nga din ni Heitan ang mga sabon na produkto ng ating bida, at dahil sa hindi ito alam ng mga taga-Universe ay napapatanong din ng dalawa sa kung ano daw ang paninda nila. Kaya naman agad na humingi ng tubig at tinta o ink si Heitan, matapos nito ay nilublob nga niya ang kanyang mga kamay sa timba, upang malagyan ito ng mantsa. Alam nga daw nila na mahirap maalis ang mantsa na ito, pero sa tulong ng Little Squirrel brand soap ay magbabago ang lahat. Agad nga din niyang hinugasan ang kanyang mga kamay gamit ang sabon, at tignan niyo tila isang himala di ba wika ni Heitan habang pinapakita ang malinis niyang mga kamay. Namangha naman ang dalawa sa bisa ng produkto ng ating bida, pero nang sabihin ni Heitan na ibebenta niya ito sa kanila ng 25 yuan at dapat nila itong ibenta ng 30 yuan lamang, ay biglang nagbago ang reaksyon nila. Nakita nga daw nila ang bisa at epekto nito, pero mukhang mahihirapan nga daw silang ibenta ito, dahil masyadong mahal umano ang sabon sa halagang 30 yuan. At dahil masyado nga silang madaming reklamo ay hinampas ni Heitan ang lamesa at sinabi nga daw ni Shu na ang mga pangkaraniwang tao lamang ang pwedeng tumanggi sa kanila. At dahil naman sa takot ay sinabi na lang ng may-ari ng Fortune Inn na bibilin at babayaran niya agad ang lahat ng mga ito, sinabi nga din niya na wag na siyang suklian ni Heitan, basta umalis na lang siya. Tamang nod naman sa taas ng bubong ang magkapatid, at sinabi nga ni Xiaoyu na epektibo ang plano niya upang makapagbenta at advertise ng produkto nila, pero sinabi naman ni Shu na ginamitan pa din nila ng puwersa ang pagtitinda nito. Pero mga bandido nga daw sila wika lang naman ni Xiaoyu. Samantala sa mga sumunod na araw naman ay alam na ng lahat ng mga taga Yunnan City na bago na ang leader ng Blue Dragon Village. Pero ilan nga lang daw sa mga slave lords at nobles ang nakakaalam na ang boss ng Blue Dragon Village ay kasalukuyang kaalyansa ang commander ng Wu Wei Army. At sa araw-araw nga daw ay laging usap-usapan ang patungkol sa Blue Dragon Village at bagong leader nito. Hanggang sa isang noble naman ang napapatanong sa kung ito ba ang Little Squirrel soap na tinitinda ng Blue Dragon Village, at ang babae naman sa kanyang tabi ay napapatanong sa kung ano ang gamit nito. Kaya naman abot langit ang ngiti ng lalaking ito habang sinasabi na nung una ay hindi niya din alam ang patungkol dito, pero matapos na daw nilang ipakita kung paano ito gamitin, ay masasabi niyang isa itong kayamanan na pwedeng magamit sa paglilinis at ligo. Nakita nga daw niya kung gaano kaepektibo ang sabon, at ayon na din daw sa leader ng Blue Dragon Village ay hindi lang ito makakatulong sa paglilinis ng mga kasuotan. Dahil nakakatulong din ito upang maging malambot at magmukhang bata ang balat ng sinumang gagamit nito. Pero hindi nga lang daw yun ang lahat, dahil pwede din nila itong gamitin upang linisin ang kanilang mga buhok, at dahil sa Osmanthus oil na ingredients nito ay siguradong lalambot at kikintab ang kanilang mga buhok. Sabay tanong sa babae kung nais ba niya itong subukan. Agad na nga ding nagdala ng planggana na may lamang tubig ang kanilang katulong, kaya naman agad itong sinubukan ng noble na babae. At matapos nga niya itong magamit ay sinabi niyang epektibo nga ang sabon na ito, kaya naman agad na tinanong ng noble na lalaki kung ilan pa ang kanilang sabon, dahil bibili niya ang lahat ng ito. Iniisip nga ng tindero na ang dalawang noble na ito ay sikat sa mga nobles ng Yunnan City, bukod dito ay kikita nga daw siya pag nabente niya ang sabon sa nobles na ito. Kaya naman sinabi niya na henyo ang bagong boss ng Blue Dragon Village,
Hindi tulad ng mga matatandang bandido na magnakaw at pumatay lamang ang alam.